Ay, grabe. Grabe to, mga minamahal, ang lakas. Ang lakas ng ating Vice Presidente. Biruin nyo, binabagyo na ang buong Pilipinas. Hindi lang binabagyo dito yung Luzon, or yung Visayas, or yung Mindanao, or yung Palawan. Buong Pilipinas, mga minamahal, binabagyo. Pero, nagawa pang maglamierda ng ating Vice Presidente. So ngayon, tingnan natin tong balitang to. Sabi dito sa balita, look, Vice President Sara Duterte attended the church wedding of dismissed Cebu City Mayor Mike Rama on Thursday. Dismiss na to, mga minamahal, itong si Rama. Nang dahil nga po sa issue na hindi nagbabayad nga po ng sweldo sa kanyang mga trabahante. So, wind severe tropical tropical storm Christine PH battered most of the port of the country. Ito yung nakakainis, mga minamahal. Inuna ba naman ang kanyang pagiging tarantado kesa ang trabaho? Duterte is seen with Rama in this photo posted by a city council member on Thursday. Rama's church wedding to Malu Jimenez took place 3 years after they married in civil rights in October 2021. Alam nyo, nagpakasal na si Mike Rama noong 2021. So ngayon, hindi naman kailangan na umattend ka doon for the second time, or kung hindi ka man naka-attend doon sa unang kasal nila, maintindihan naman ng mga tao na nandyan, kasi hindi naman yung bobo na katulad mo kung bakit hindi ka makakadalo. Dahil meron kang trabaho sa Office of the Vice President. Meron kang trabaho sa mga Pilipino. Mga minamahal, tapos yung palusot nila, ay hindi, nagtatrabaho naman yung OVP. Nakikita nyo naman yung mga post nila sa Facebookan. Oo, dapat lang na magtrabaho yung OVP dahil malaki yung budget na inaprubahan noong 2023. Magkano ba yung hiniling na budget ni Sara Duterte noong 2023? 2.3 billion, mga minamahal. So, dapat lang na gamitin niya yun sa taong bayan. Hindi gamitin niya yun sa pangungupal. Yung hiningan niyang budget ngayon, mga minamahal, yung 2.3 billion ulit for 2025 yun. Ngayon, hindi na-aprobahan ng Congress, ewan ko na lang doon sa Senado. Tingnan lang natin. Pero yung punto kasi dito, napaka-irresponsableng pagkilos ito. Mga minamahal, sobrang irresponsable. Mantakin nyo hindi lang ito yung pinakaunang beses na ginawa niya. Noong bagyong Karina, natatandaan ba ninyo yan, mga minamahal? Noong time na nananalasa ang bagyong Karina sa bansang Pilipinas, ano yung ginawa ni Sara Duterte? Pumunta sa Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift. Tama ba yon? Hindi, nagagalit ako na naiinis, mga minamahal. Biruin mo, Vice Presidente ka ng bansang Pilipinas, pero ganyan ka kakupal? Tapos kung manghingi ka, ura-urada? Nakakainis to. Kinasal na pala nung una, aattend ka pa sa pangalawa? Napaka-irresponsable nito, mga minamahal. Hindi to tamang gawain. Nakakabigat to ng damdamin. Tapos meron kang mga palusot. Imbes na sagutin mo pag uwi mo, bakit nandun ka sa Germany? Habang binabagyo kami, ang ginawa, tinira si Marcos about sa flood control. Tapos tinira na, we deserve better. Ngayon, after mong magpakabaliw-baliw doon sa press conference mo, di ba? After mong magbaliw-baliwan, ngayon na nanalasa ang bagyo, baliw ka pa din? Wala namang katapusang kabaliwan yan, Vice Presidente. VP ka pa man din ng bansang Pilipinas. Supposedly, aasahan ka namin may magko-comment na dyan, hindi naman si Sara Duterte makakapagpahinto ng bagyo. Oo, alam namin yan. Kahit yung presidente, hindi kayang pahintuin yung bagyo. Kahit sila ni Robredo, hindi kayang pahintuin yung bagyo. Pero ang punto dito, nasaan ka? Noong panahon na kami ay namumroblema.
Nung panahon na nananalasa yung bagyo, nung panahon na kami ay hinahagupit ng bagyo, nasaan ka? Vice President Sara Duterte, dito sa Northern Samar, hindi ka namin maramdaman. Nung umabot na po sa dibdib namin yung tubig, hindi ka namin naramdaman. May na-receive ba kami na tulong? Wala. Hindi ka naman kasi tumulong. Wala kaming tulong na natanggap mo. Tapos sasabihin mo, Filipinos deserve better? Ha? Sa'yo? O lol? Kung meron man ako mga minamahal, isa sa pinagsisisihan, yung tinarantado ko noon si Leni Robredo. Promise, I swear. Isa po yun sa malaking katarantaduhan na ginawa ko sa buong buhay ko. Binash ko noon yung tumutulong lang. Binash ko noon yung taong nakita ko lang na merong isang kibot na mali. Salita agad. Yun yung malaking pinagsisihan ko. Now I know kung bakit maraming nagmamahal kay Leni Robredo. Ngayon, napagtanto ko na mga minamahal sa aking isipan kung bakit madami talagang nagmamahal kay Nanay Leni. Kasi, in the difficult times, and in the difficult moments, nakikita natin siya, nag-show up siya. Mayroon talagang liwanag sa dilim. Noong bagyong Karina, nasaan si Leni tumulong sa Pilipino? Noong bagyong Karina, nasaan si Sara doon nanood ng concert ni Taylor Swift? Nauna pa ngang lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Ngayong bagyong Christine, nasaan si Leni? Lumusob sa baha. Mga minamahal, kahit anytime pwede siyang magkaroon ng sakit na yung hepatitis ba? Basta leptospirosis, sorry. Diba kasi nandyan yung dumi, pero hindi naging maarte si former Vice President Leni Robredo. Oo, aminado ko mga minamahal na may pagkakataon talaga na si Leni nag-uutal-utal magsalta. Pero hindi katulad ng Shiminat. Hindi siya katulad ng Shiminat like, may answer. Hindi siya katulad ni Pusit. Natural phenomena na magkamali ang tao. Pero hindi na to natural mga minamahal na public servant ka. Pero mas nakikita namin yung presence mo sa masamang bagay. Labubo ka. IST, bobo ka talaga. Kaya nga mayroong limited edition mga minamahal, Labubo. 125 million. Labubo. Kasi bobo ka. Kakahiya to mga minamahal. Sa lahat talaga ng nangyaring hindi ko dapat ginawa is yung ginawa kong pambabatikos kay Leni Robredo noon. Inaamin ko, nagkamali ako. Aminado ako nun. Mali ako sa aking ginawa. Pero pinagsisisihan ko yun. Kung lutang si Leni, ito, grabe to mga minamahal. Kaya nga nagsisi ako, ba't ko tinawag na lutang si Leni Robredo noon eh. Kung lutang yung tao, hindi yan lulusob sa baha. O bagyong Christine, ang dami pang bagyo mga minamahal na lumusob itong si Leni Robredo. Hindi lang once, hindi lang twice, napakadami na bagyo ang nanalasa sa bansang Pilipinas na makikita mo yung presence ni Leni Robredo. At kahit kailan mga minamahal, nung pagtulong niya mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. O may magsasabi, tumatakbo kasi si Leni Robredo bilang mayor eh. May magsasabing ganyan mga minamahal, pero okay lang sana kung ngayon lang yan nag-show up eh. Kaso madaming beses na yan nagpakita. Madaming in the difficult moment. And in the difficult times, madami ng beses nagpakita si Leni. Diba? Okay sana kung ngayon lang yan eh. Kaso matagal na siyang tumutulong. Samantalang itong si Sara, putang ina. Huwag ko ba dito? Ay, Diyos mio. Nakaka-stress. Stress na nga ako sa buhay ko. Pati din ba naman sa politika, stress pa din. Sara, ang gagawin namin sa'yo. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.